Kung akala mo ang mga Katoliko ay nasa simbahan lang, think again. Dahil today, malalaman mo na kahit sa comic book universe, may mga superheroes na proudly Catholic. As a long-time comic book reader and Catholic content creator, sobrang excited akong gawin itong episode na ito dahil sobrang passionate ako sa dalawang larangan na ito. And I tell you, ang pinaka-shocking sa lahat ay yung nasa number 7 sa listahan. Dahil sobrang sikat ng character na ito at sobrang iconic pero hindi man lang alam na kanyang fans na Catholic pala siya. Sino ito? Well, sit back, relax, at panoorin nyo na lang ang buong video. Okay, simulan na natin sa number 1. Hellboy. O, kahit half-demon siya, pinalaki siya ng isang Catholic professor, si Professor Trevor Brutenholm, na nagturo sa kanya ng kanyang faith, morality, at fighting evil. Also, get a load of this. Madalas siyang may daladalang rosary, simbolo ng pananampalataya niya habang lumalaban sa demons. Ironic, di ba? Demon na lumalaban sa demonyo. Sa comics, Hellboy struggles with his identity. Destined siya to bring destruction. Pero, lagi niyang pinipili ang mabuti. And that's very Catholic. Free will, choosing righteousness, rejecting evil, mga Catholic themes. Also, lagi niyang rinireject ang maging Prince of Hell. Mas gusto niya ang misyon na protektahan ang humanity. So yes, Hellboy may look like a demon, but he fights like a saint. At number 2, isa na namang comic book character na mukhang demonyo. Isa sa pinaka-devout na Catholic sa Marvel Universe, si Nightcrawler. Si Nightcrawler or Kurt Wagner ay lumaki sa Germany. Pinalaki siyang Katoliko ng mga taong nag-alaga sa kanya. Kahit mukha siyang demon, labis ang faith niya sa Diyos. He struggles with his appearance, but he believes God gave him a purpose. Sa pelikulang X2, X-Men United, he is seen praying the rosary in German and is found hiding in a Catholic church. Also, siya mismo ay naging isang pari, ayon sa isang long-time X-Men writer na si Chris Claremont. Until, of course, another writer came along at binago ang history ng character. Ginawang illusion na lang ang memory ni Nightcrawler na naging siyang isang pari. Well, some progressive writers could have done worse. Like, maaring lang gawing furry si Nightcrawler. At number 3, mapapansin nyo, puro demonyo ang unang dalawang Catholic characters natin. Itong next, hindi naman. Pero may malasungay siya sa costume niya dahil cat ears ito, si Catwoman. Master Thief si Selina Kyle or Catwoman, who treads the line of being a hero and a villain. Sometimes enemy and sometimes lover din siya ni Batman, depending on the day of the week siguro. Hindi explicitly stated na Catholic si Catwoman, but it is heavily implied. Sa isang storyline, anak siya ng main patriarch ng isang crime family, si Carmine the Roman Falcone, na galing sa Italy. Of course, alam natin na ang Italy is predominantly Catholic. Sa storyline na when in Rome, ay bumisita si Catwoman sa Rome at sa Vatican City to visit her roots. Sa storyline na her sister's keeper, ay may kapatid si Catwoman na Catholic nun, si Maggie Kyle. At sa storyline na Night Terrors, tungkol ito sa subconscious ni Catwoman at marami itong Catholic themes. Laging torn between sin and redemption si Selina. She wants to do good, especially for the weak and the poor. At number 4, isa pang comic book character na nasa gray area. Ang apelido niya ay Rano. Walang iba kundi si The Punisher, Rano. Joke lang yon. Frank Castle ang comic book real name ni Punisher. The most brutal vigilante in Marvel. Pero alam mo bang malalim ang kanyang Catholic background? Nag-aral sa seminaryo si Punisher para maging pare. However, dahil sa doubts at sa struggles niya sa problem of evil, how can an all-powerful and a benevolent God allow evil to happen? Nag-give up siya sa seminaryo at sa faith altogether. After mapatay ang pamilya niya brutally ng mga masasamang tao, sobrang nag-struggle si Punisher kay God. Galit, may guilt at traumatized ang character na ito. At some point sa comics ay nangumpisal si Punisher
but only because may hinahunting siyang isang serial killer na nangumpisal din sa same priest na pinagkumpisalan niya. So, yeah, the most violent hero in Marvel is a Catholic. And he also is a sinner who needs mercy. By the way, if you're getting value from this video, baka pwede namang paki-hit ng subscribe button down below. At para makatulong kayo sa channel, baka pwede namang paki-like ng video and hit that notification bell para lagi kayong updated kung meron man tayong bagong episode na ilalabas. Question: may kilala pa ba kayong comic book characters na Catholic? Pakilagay na lang sa comment section below. Malay nyo, gumawa tayo ng part 2 ng video. Alright? Moving on, the next character is from DC. At tuwing may Catholic sa DC, usually nasa Bat family ito dahil sa Gotham City ay punong-puno ng Catholic symbols. Mula sa mga Gothic architecture ng mga simbahan nila na may gargoyles hanggang sa mga crime bosses na galing Italy. Ang number 5 character natin ay sa ibang timeline ng DC. Galing siya sa Bertellini family na isang Catholic. Si Helena Bertellini, o kilala sa tawag na Huntress. Lagi siyang may necklace na cross tuwing nagpo-fight siya ng crime. Nung una ay nag-struggle siya sa kanyang Catholicism at nakikitang gumagamit ng excessive violence. Eventually, later sa kanyang series ay nagkaroon siya ng reversion at nakahanap ng peace practicing religion. May mga scenes pa nga siya kung saan siya ay nagdadasal at bukod sa necklace niya na cross, meron din siyang malaking cross sa kanyang costume which symbolizes her faith. Number 6 naman tayo. Isa na namang demonyo. Hindi ko alam what's with comic books at 3 sa Catholic characters natin sa listahang ito ay demonyo. Pero itong character na ata na ito, ang pinaka nagsasabuhay ng Catholic faith in all media, mapa-comics man, TV, or movies. He's none other than Matt Murdock o si Daredevil. Bulag si Daredevil pero despite that, ang powers niya ay heightened ang kanyang ibang senses. At ito ang gamit niya to fight crime sa isang part ng New York na kung tawagin ay Hell's Kitchen. Pagkatapos niyang mabulag, the church became his refuge. Dito siya madalas magdasal, mag-reflect, at maghanap ng guidance. May spiritual advisor siya, si Father Lantom. Sa comics at sa TV, madalas mo din siyang makikitang nagkukumpisal dahil torn siya between justice and violence. Isa siyang lawyer sa umaga at vigilante sa gabi. Both professions ay kailangan talagang magumpisal regularly. Isang malaking part ng identity ng character na ito ang kanyang Catholicism. Kaya usually ang mga titles ng storylines niya ay may Christian themes. Born Again, Fall from Grace, Guardian Devil, Bloody Mary, Inferno, Tree of Knowledge, at marami pang iba. Under a good writer, talagang nagsashine ang Catholicism ni Matt Murdock sa comics. Okay, number 7 na tayo. Nagulat akong Catholic pala ang character na ito dahil siya ang favorite superhero ko. Malamang ay kilala niyong lahat siya dahil sa kanya natin lagi ipinagpapasabahala ang lahat ng worries natin. Walang iba kundi si Batman. Pero kung si Batman ang bahala sa lahat ng alalahanin natin, sino naman ang bahala kay Batman? Siyempre si God. Like I said, maraming DC characters sa list na ito ay from Gotham City. As early as Detective Comics 33, released noong 1939, a young Bruce Wayne was depicted praying sa gilid ng kanyang kama. At hindi ito ang last time Bruce was seen in panels praying. Batman also venerated the Holy Grail in one story and even became a priest sa isang alternate universe story o Elseworld as they call it in DC. Ngunit ang isang matinding expose ay nung sinabi ng mga batikang writers mismo ni Batman na siya ay Katoliko. Sabi ni Chuck Dixon, creator ni Bane, Graham Nolan and I had an ongoing argument about whether Bruce Wayne was raised Catholic or Protestant. I recently conceded to Graham that he must be Catholic. No Protestant ever suffered guilt the way Bruce does. Hello, darkness, my old friend. This is also echoed by another Batman writer, si Frank Miller, ang nagsulat ng mga highly acclaimed Batman classics na Year One and The Dark Knight Returns. Also, wala na atang mas pro-life superhero than Batman because he refuses
to Kill. What do you think of the list? Check nyo din yung isa pang video na ginawa ko, yung 7 Pinoy athletes na proud maging Katoliko. And you can watch it by clicking the video right here.